Hello, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan niya ako ng pribilehiyo para makapag-share ng kanyang salita sa gabing ito. Kamusta po ang bawat isa? Kami naman po dito ni Maan ay maayos, awa ng Diyos. Na-receive ko na po yung first dose ng vaccine 2 weeks ago. Okay naman po. Wala naman pong masamang epekto. Normal. Si Maan, malapit na rin pong umuwi at makasama po niyo dyan sa Cavite. Salamat sa ating Panginoon. Sa gabing ito, ako po ay magsishare sa inyo tungkol sa forgiveness o pagpapatawad. Okay? Yung forgiveness is ay napaka-powerful na salita na madali ba itong sabihin o madali ba itong gawin bilang isang believer o sa mga non-believer. Okay? So, kaya mo bang patawarin ang isang tao na nagkasala sa iyo? Ano ba ang magandang epekto nito kung marunong tayong magpatawad? At ano naman ang magiging negative consequences nito kung hindi tayo marunong magpatawad? So, tingnan natin kung ano yung mga sinasabi ng Bible patungkol dito. Okay, so magsasite tayo ng ilang Bible verse patungkol dito. Okay? So, bagong lahat, tayo muna po ay manalangin. Okay? Ama, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at binigyan niyo po ako ng pagkakataon para makapag-share ng inyong salita. Maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat din po sa mga makikinig maabot ng mga salita ninyo. Dalangin ko po na buksan niyo po ang kanilang puso at isipan para maunawaan po ang inyong pong mensahe sa gabing ito. Salamat din, Panginoon, sa mga technology o medium na na-develop para kami po ay magpaabot at receive ng iyong mga salita. Ganun din po na makapagkumustahan online sa mga kapatiran at sa mga kapamilya kahit na kami po ay malayo sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-ibig, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Maraming salamat po through Jesus Christ, our Lord, our Savior. Amen. Okay. So, ngayon po, yung forgiveness at saka yung pag-ibig ng Diyos ay palagi magkasama yan. Okay? So, dun sa John 3:16, alam naman natin na sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang ang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So yung forgiveness ni Jesus Christ ay pangkalahatan. Okay? So at walang hanggan at nagpapakita ito ng pag-ibig niya sa atin. So yung forgiveness din ng Lord ay nagpe-penetrate sa ating puso. So with that, binabago niya yung ating mga pag-uugali, yung ating mga soul, kung paano mag-response dun sa mga negative na nangyayari sa ating paligid. Okay? So dito merong tatlong spiritual dimension yung forgiveness. Sa bawat dimension nito ay makikita natin o malalaman at ma-experience natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Una dyan is yung we must be forgiven by God. So, paano tayo pinatawad ng Diyos? Bakit niya tayo pinatawad? Okay, so, pangalawang dimension is yung we must forgive. Okay, so, ang pangatlo is we need to be forgiven by those whom we have harmed.
Okay, so meron tatlo yun. So unang, na-receive natin yung forgiveness ng ating Panginoon. Pangalawa is yung magbibigay naman tayo ng forgiveness sa mga taong nagkasala sa atin. Then, again, i-receive natin yung forgiveness naman ng mga taong nagawaan natin ng mga kasalanan. Okay? So, punta tayo doon sa una, yung we must be forgiven by God. Pinatawad na ba tayo ng Diyos doon sa mga nagawa nating kasalanan? Kasi lahat naman tayo is nagkasala. Bawat araw, nakagagawa tayo ng kasalanan. Okay? Doon sa Romans 3:23, so sinabi doon na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang makakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? So sabi doon na tayo nagkasala. So nung una tayo'y patay dahil sa ating mga pagsaway at sa ating mga kasalanan. So, and sinusunod natin yung masamang takbo dito sa mundo. Okay, so pumapailalim tayo dun sa mga kasamaan. Minsan, kakaroon din tayo ng na namumuhay tayo dun sa ating laman. At sumusunod tayo dun sa mga hilig ng katawan, kagaya ng mga bisyo. Okay, inaubuso natin yung ating mga sarili at yung pag-iisip ng hindi maganda sa ating mga kapwa. Okay, dahil dun sa ating mga gawang mali, sa ating mga kasalanan, kabilang tayo dun sa mga kinakapuotan ng ating Panginoon. Okay, so meron siyang galit sa atin. Pero sinabi nga, subalit dahil sa kadakilaan ng pag-ibig niya sa atin, tayo'y binuhay niyang muli kasama ni Kristo. Okay? Ang una tayo patay dahil sa ating mga kasalanan. Ngayon, binuhay niya tayo muli sa pamamagitan ng pagkikisa kay Jesus. Okay? Tayo muli niyang binuhay. Okay? So, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya na di masukat ang kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay? So, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa o ating mga sarili. Okay? So, hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Okay? Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating mabuting paggawa ng mabuti. So, yan ang layunin na pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Okay? So, ang sabi dun sa Ephesians 7, Ephesians 1 verse 7, okay? So tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo, at sa ganon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. So napakagandang mensahe na, diba? So nung una, dahil marami tayong kasalanan, so mailalim tayo dun sa mga kasamaan, sa hilig ng katawan, maduming isip. So, pinadala niya si Jesucristo para iligtas tayo dun sa mga kaparusahan na naukol dun sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa kanyang kabutihan, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Okay? So, dahil na-receive natin yung kapatawaran ng ating Panginoon, pangalawa naman is we must forgive. Okay? So, kailangan din nating patawarin yung mga taong nagkasala sa atin. Okay? Pero para kasing napakahirap isipin o napakahirap gawin na magpatawad tayo dahil yung ating flesh o yung ating isipan ay ayaw ng magbigay ng forgiveness. Lalo na siguro kung
yung mga kasalanan, yung involve yung mental abuse, okay, sexual abuse, mga physical abuse, so mahirap magpatawad. Okay? So yung response ng flesh natin is negative. Yun nga, naiisip natin na maghiganti do sa mga taong nagkasala sa atin. So since naka-receive tayo ng forgiveness, nasa puso na natin, tapos yung isip natin minsan is ayaw magpatawad, gustong maghiganti, so, merong struggle dun. So meron pa yung heart to mind, merong 6 inches struggle. So tinuturuan tayo ng puso na magpatawad, pero yung isipan natin is kinukuman naman tayo na huwag magpatawad. Pero dahil nga naka-receive na tayo ng forgiveness, of course, nandito si Jesus Christ. Yung heart pa rin natin yung ilalabas natin na action na mag-forgive do sa mga taong nagkasala sa atin. Okay? O, ganun pa man, yung si God ay matuwid tungkol do sa forgiveness sa atin. Okay, so dahil tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, sa mga nagdaan, sa mga pangkasalukuyan at sa mga pinangaharap, kailangan din nating magpatawad. Okay? Pag hindi ka nagpatawad, ano mangyayari sa'yo? So, magkakaroon ng mga undesirable consequences. Okay? So, ilan dito yung walang kapayapaan sa loob, hindi ka mapakali, so, yung joy, yung happiness, yung spiritual growth ay maapektuhan. Okay? So tuwing makikita mo yung taong nagkasala sa iyo, hindi ka na mapakali. So baka magkaroon ka pa ng high blood. Okay? Yung si Pedro na lumapit sa ating Panginoon, okay, na sinabi niya na ilang beses na nagkasala yung kapatid o yung kapatiran sa kanya, ilang beses na rin niyang pinatawad. Okay? So kailangan pa rin bang patawarin siya ng 7 beses? So ang sagot naman ni Jesus sa kanya ay hindi niya sinabing 7 beses mo siyang patawarin. Kung hindi, 70 times 7 mo siyang patawarin. Okay? So bilang tao, so magpatawad ka ng minsan, 2 beses, okay lang. Pero kung more than 5, 6, 7 mo siyang patawarin is too much, right? So ano pa yung papatawarin mo siya ng 7 times 70? Okay? Pero yun ang sabi ng Panginoon, na patawarin mo siya ng ganun karami. So isipin natin na si Jesus naman hindi naman specific doon sa number. Okay? So ipinapakita niya na meron siyang loving, forgiving, and patient heart na gusto rin naman niyang itanim sa atin. So patuloy mong patawarin yung mga nagkakasala sa iyo. Okay? So it will be for your benefits also. Amaya malalaman natin kung ano yung mga magandang maidudulot nito, yung forgiveness at saka yung mga negative consequences. Okay? Doon sa parable, meron doon sa Matthew, meron doon parable of unforgiving servant. Okay? So merong isang master na sinisingil niya yung isang servant sa kanyang mga utang. Okay? So yung servant na yon is hindi makabayad. So sinabi ng master na siya at yung kanyang anak, kanyang asawa na ibenta, pati na yung kanyang mga pag-aari na ibenta, yun yung magiging kabayaran dun sa kanyang utang. Pero ang ginawa ng servant, lumuhod siya, humingi ng patawad at sinabing babayaran niya yung kanyang mga mga utang. Okay? So dahil nahabag yung master, naawa doon sa servant, so sinabi niyang
kalimutan na natin yung mga utang mo sa akin, yung mga pagkukulang mo sa akin. So pinatawad siya, wala na siyang utang. Pero after nun, yung unang servant na yun is na-meet niya yung pangalawang servant na may utang din sa kanya. So anong ginawa niya is hiningil niya yung pangalawang servant doon sa mga kanyang utang. So sinabi niya, bayad ka sa mga utang mo. Kung hindi ka magbabayad is ipapakulong kita. Pero anong sagot ng servant? Yung pangalawang servant, siya rin ay nagmakaawa na bigyan pa siya ng pagkakataon para siya ay makabayad. Pero yung unang servant is matigas. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon itong isa para makapagbayad. So yun, pinakulong pa din niya. Okay? So yung pangyayaring ito nalaman ng master. Okay? So pinatawag niya ngayon yung unang servant. So ang sinabi niya, pinatawad kita dun sa mga utang mo. Dapat is magpatawad ka din dun sa ibang taong nagkasala sa iyo o may mga utang sa iyo. Okay? Dahil sa ginawa mo, ipapakulong kita, ibibigay kita dun sa torturer, okay, hanggang mabayaran mo yung pagkakautang mo sa akin. Okay? So yun yung parable ng unforgiving servant. Okay? So kung titingnan natin yung parable, parang lumalabas na yung master ay nagkaroon ng paghihigante at nagkaroon ng conditional sa kanyang forgiveness. Okay? Pero kung doon sa other side, titignan naman natin na yung master is nagbigay ng punishment para sa kabutihan o para baguhin yung attitude o behavior ng unang servant. Okay? So imagine mo na lang kung hindi kumibo yung master o pinabayaan lang niya yung nangyari, so baka lalong sumama yung unang servant. Okay? So ihambing natin yung nangyari between yung master at yung servant sa isang ama at sa isang anak relationship. Okay? So pag yung anak mo ba is nagkasala, okay, sumaway sa yung kagustuhan, paparusahan mo ba yung anak para sa kanyang benefits? Tama? Plus yung father, hindi naman niya tinakwil yung anak niya. So tinuruan lang niya ng leksyon yung anak para magbago. Okay? So still yung love ng father is nandun pa rin, unconditional pa rin. Okay? So binigyan niya lang ng leksyon yung bata para matuto. Sa Ephesians 4 verse 30 hanggang 32, sinabi doon na huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng papatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Okay? So binanggit doon yung mga maaring negative consequences, okay, pag mayroon tayong unforgiveness. So galit, disappointment, pagkabalisa, pagkamuhi. Minsan nandyan din yung desire ng revenge sa mga nagkasala sa atin. Okay? So meron ka nitong mga ito, maaaring magkasakit ka o magkaroon ka ng high blood. Okay, sa tuwing pagkakataon na makita mong taong nagkasala sa'yo, isang hindi ka na mapakali. Okay, so pakiramdam mo laging umiinit yung ulo, so, high blood. Okay, so this will affect your inner peace at saka yung health. Okay, pero isipin mo na lang, wait lang, smile ka na lang. Okay, so
meron akong mapagmahal na Panginoon. Okay, I receive grace and forgiven by God through Jesus Christ. Okay? So, actually, hindi natin deserve yung forgiveness ng God dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, sa kanyang pag-ibig, so binayaran niya ito ng Diyos. Binayaran niya ito ng dugo ni Jesus para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Okay? So yung desire ng Diyos para sa atin is i-let go yung mga bagay na nakakasira within our heart at ang ating mga within our soul. Okay? So pipilitin kong maging masaya na lamang. Okay? So release yung mga galit sa kapwa. Okay? Para ma-break yung bandage ng chain ng unforgiveness. So mas masarap naman yung pakiramdam pag wala kang mabigat na dinadala sa iyong puso, sa iyong loob. Right? So, saan naman ako kukuha ng strength to forgive? Okay? So, napakahalagang tandaan natin na yung intention ni Satan ay magkaroon ng unforgiveness heart, magkaroon ng anger, okay? Magkaroon ng hatred, bitterness, o desire ng revenge kay do sa mga ibang tao na nagkasalat sa atin. Okay? So ito din yung plano niya sa nation, hindi lang sa mga tao. Okay? So para tayo ay sirain at maging masama. Okay? Spiritual at saka sa physical death. Okay? Pero kung we choose to forgive, syempre yung mapanirang kapangyarihan ni Satan ay mawawala dahil pinili natin na mag-forgive doon sa mga taong nagkasala sa atin. Okay? So doon sa Colossians 2 verse 13 to 15, sinabi doon na kayong dati mga patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos nakasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Okay? So pati na ang pananagutang kaugnay nito. So meron tayong kasalanan, merong kalapatang parusa para dito. So pinawin niya ang lahat ng ito nang ipinako sa krus si Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Okay? At ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada, okay, sa madla bilang katunayan na kanyang tagumpay. Okay, so dito tayo hugot ng lakas para tayo mag-forgive sa mga taong nagkasala sa atin. Okay? So although pinatawad naman na tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan, so better way din na mag-forgive tayo doon sa mga nagkasala sa atin. Okay? So, paano naman kung sabi dito, I cannot forgive myself. Okay? So, dahil tayo bilang tao, okay, so nakagawa din tayo ng mga kasalanan. Okay? So, dati tayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Okay, sapagkat tayo'y nasa Panginoon. Tama? So, nabubuhay tayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag na din. Okay? So, lahat tayo ay may mga memories. Okay? Good memories at yung mga memories na ayaw nating mangyari. Negative memories. Okay? May mga pagkakataon na yung mga memories na yun ay naaalala natin. Yung mga kasalanang nagawa natin from previous. Okay? So napatawad na kaya tayo ng ating Panginoon sa mga yon. Okay? Forgiveness, yes. Okay? So yun naman yung sinabi ng ating Panginoon na pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Pero hindi niya ito binura sa ating isipan. Remain memories ng mga past sins. Okay? So memories remain for a purpose. So ano itong mga ito?
ito'y nagiging lesson learned sa atin. So, yung mga nagawa nating mga kasalanan. Okay? So, may pagkakataon man ito na o nagkaroon man ito ng consequences o wala. So, dapat tayong matuto dun sa mga previous sins natin. Okay? So, then, may ko-compare din natin kung paano tayo mag-response. Okay? Noon, nagre-response ka ng may galit, may revenge, okay? May mga negative consequences. Pero ngayon, since ikaw ay Christian na, nasa iyo na yung Diyos, na-receive mo na yung forgiveness ng Diyos, so in a better way na, response mo is magpatawad din sa mga tao nagkasala sa iyo. Okay? So nagkakaroon ka ng ability na to understand din o maawa, mahabag do sa mga taong nagkasala sa atin, right? So paano naman kung ikaw o ako yung nangangailangan ng forgiveness do sa mga taong nagawaan mo ng kasalanan? Okay? So lahat tayo ay nakagawa ng kasalanan sa ating kapwa. So maaaring simple lang ito na minsan hindi natin alam na nakasakit o nakagawa na tayo ng hindi maganda o nakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Or maaari ding nakagawa tayo ng complicated na sitwasyon sa ating kapwa na mahirap pagsisihan at mayroon tayong guilt na dinadala pa rin natin sa pagkakaroon ng negative consequences. Okay? So, ang gagawin natin, kailangan nating humingi ng forgiveness sa tao na yun. So, paano? Okay, so, una is pray tayo, confess your sins to God. Okay, so aminin natin kung ano yung mga nagawa nating kasalanan. Okay, so by that, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon doon sa mga kasalanan na yun. Then kausapin natin yung taong nagawa natin ng pagkakasala o humingi tayo ng forgiveness. Okay? Magpakumbaba tayo. So aminin natin sa kanya kung yung mga mali nating nagawa. Okay? So pag nagawa mo na ito, so with sincere heart, so unti-unti mawawala na yung guilt, yung shame, yung pain sa inyong sarili. Okay? So no one is perfect. Lahat tayo nagkamali. Si Lord naman is more interested dun sa attitude, dun sa response natin, okay? Sa ating mga pagkakasala, okay? At hindi kung ano man yung nagawa nating mali. Okay? Ang pag-ibig niya sa atin ay hindi nasusukat. Okay? Kaya naman motivated tayo na pagsisihan at sumunod sa Kanya. Okay? O paano naman kung hindi tayo pinatawad ng taong nagawa natin ng pagkakamali? Okay? So, magpakumbaba pa rin tayo. Total, pinag-pray na natin siya sa ating Panginoon. Siguro it will take time na sa process niya para magbigay ng forgiveness sa atin. Okay? Okay, sa ating summary, okay, so Jesus Christ was a perfect reflection ng ating Panginoon. Okay? After na siya ay ma-reject, ma-accuse, at ma-abuse, and hung on the cross dying, okay, so nandun pa rin yung pagpapatawad niya para sa atin. Ang sinabi niya doon, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito yung sinabi doon sa Luke. Okay? So yung expression ng kanyang love, okay, after na siya ay ma-reject, ma-accuse at ma-abuse, nandun pa rin yung expression ng kanyang love at forgiveness dun sa mga taong nagkakasala. Okay? So yung forgiveness ay napaka-powerful na salita o gawa
na nag-ooperate within our heart and soul. So, ganun pa man, napakahirap sa iba, lalo na kung magkaroon ng malalim na peklat dahil sa physical abuse, mental abuse, emotional abuse, and sexual abuse. Okay? So forgiveness is a choice para sa inyong benefits, healing, and spiritual growth. Okay, isipin mo yung mga consequences, negative consequences ng unforgiveness will affect yung ating life and living as a Christian. Okay, so it's better to choose yung forgiveness galing sa ating sincere heart and guided by the Holy Spirit. Then yung chain ng negative consequences ay magbe-break. Yung tali is magbe-break. Okay, ma-release natin yung mga negative consequences pag nagkaroon tayo ng forgiveness. Okay? Yun po. Maraming salamat po. Okay? Ayan. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pag-ibig sa amin. Salamat po for sending Jesus Christ para kami po ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa inyo pong pag-ibig, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Salamat Panginoon, alam po namin na hindi po namin deserve yung pagpapatawad ninyo, pero dahil po sa inyong pag-ibig, kami po ay patuloy na naligtas at mga kasama po ninyo sa inyong pong kaharian. Salamat Panginoon. Father, sa gabing ito, dalangin po namin sa aming church, sa ECC, sa lahat ng membro po nito na bigyan mo po kami ng protection, lalo na po sa ngayong pandemic. Ingatan mo po ang bawat isa. Dalangin din po namin sa aming mga Pastor Lawrence at Pastor Arman, na bigyan mo po sila ng lakas at protection at blessings. Ganon din po ang aming mga elders, deacon, deaconesses, sa lahat po ng ministries ng aming church, na protection po sa bawat isa, at patuloy mo pong palaguin at bigyan po ng knowledge ang bawat isa. Sa mga OFW po, sa mga seamans, na patuloy mo pong proteksyonan ng bawat isa. Kung saan man dako po sila naroon ngayon, ay bigyan mo po sila ng kalakasan. Dalangin din po namin sa aming bansa at sa buong mundo na magkaroon po ng peace at healing do sa mga may sakit na inapektuhan po ng COVID-19. Dalangin po namin na nawa po ay mawala na po itong pandemic na to para manbalik po ang saya at normal na pamumuhay. Salamat po Panginoon. Ama, dalangin din po namin para kay Maan sa kanyang pag-uwi ng Pilipinas, na gabayan mo po siya, bigyan mo po siya ng protection, nawa po ay hindi po ma-divert ang kanyang flight sa Cebu or sa Clark, nawa po ay mag-stay po siya ng Manila for the quarantine. Bigyan mo po siya ng protection, nawa po ay hindi po siya mahawan ng COVID during the travel at maging negative po ang kanyang result sa PCR test. Gabayan mo po siya hanggang pag-uwi ng Cavite para makasama po niya ang aming mga anak. Maraming salamat po Panginoon sa inyo pong pag-ibig, sa iyong kabutihan at sa iyong katapatan. Maraming salamat po Father, through Jesus Christ, our Lord, our Savior. Amen. Salamat po.